Kamusta? Halika, samahan niyo akong silipin ang isa sa mga pinakakakahangahangang kwento na naisulat kailanman. Seryoso? Isipin mo nga, isang hapunan na napaka-importante na ang pagsunod mo sa instructions ng tama ay usapin na ng buhay at kamatayan. Kasi itong kakaiba at tila lihim na pagkalin na to ang nasa sentro ng kwento natin. At ngayon, aalamin natin kung bakit nga ba ito napaka-special. Okay, para maintindihan natin yung hapunan, kailangan muna nating bumalik sa simula. Panahon ito kung saan ang mga Israelita alipin sila sa Ehipto. At yung hari nila, isang napakatigas na ulong paraon. Kahit na grabe na yung mga nangyayari sa lupain niya, mga ilog na naging dugo, kalangitan na nagdilim, siyam na salot na yun. Pero si Paraon, ayaw pa ring palayain ang mga alipin. Ang tigas talaga. So nagpasya ang Diyos na may darating na isang panghuli at pinakamatinding salot. Pero, at ito ang mahalaga, binigyan niya ang mga Israelita ng isang plano, isang paraan para manatiling ligtas. Ito yung nakakakilabot na mensahe na dala ni Moises para sa hari. Sa gabing iyon daw, ang panganay na anak sa bawat pamilyang Ehipsyo mamatay. So ano yung plano? Heto na yung mga eksaktong hakbang. Kailangan nilang maghanda ng isang perpektong kordero, tapos ipahid ang dugo nito sa kanilang mga pinto. Pagkatapos, ihawin at kainin yung kordero kasama ng espesyal na tinapay at gulay. At ang huli, dapat silang kumain ng mabilis, nakabihis na, handang-handa ng umalis. Alam nyo, yung dugo sa pinto, hindi lang yun basta pangkulay. Ito yung sign, yung special na tanda. Kapag nakita ito ng anghel, pass over. Lalampasan niya ang bahay at walang sinumang masasaktan sa loob. At pagdating nga ng hating gabi, nangyari ang lahat, eksakto sa sinabi ng Diyos. Isipin niyo ang eksena. Sa mga bahay ng mga Ehipsyo, puro iyakan at pighati. Pero sa mga bahay ng mga Israelita, ligtas sila, tahimik at protektado dahil sa tanda na nasa kanilang mga pinto. Ang laking pagkakaiba, di ba? Bawat pamilyang Israelita na nagtiwala at sumunod sa mga utos, lahat sila ay nananitiling ligtas. Walang-wala ni isang nasaktan. Sige, ligtas na sila. Ngayon, balikan natin yung mahiwagang hapunan. Alamin natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng bawat parte nito. Unahin natin yung mapapait na gulay. Simple lang to. Paalala to sa kanila kung gaano kapait at kahirap ang buhay nung sila'y alipin pa. Sunod, yung tinapay na walang pampaalsa, yung flatbread. Simbolo naman to ng pagmamadali nila sa pag-alis. Kailangan nilang umalis agad-agad. Wala nang oras para hintayin pang umalsa yung tinapay. At syempre, ang pinakamahalaga sa lahat, ang kordero. Ito yung sakripisyo. Yung dugo nito ang naging tanda ng proteksyon na nagligtas sa kanila. Pagkatapos ng gabing iyon, grabe, nagbago ang lahat para kay Faraon at sa buong Ehipto. Dahil talunan na siya at takot na takot, hindi lang niya sinabing umalis na sila. Nagmakaawa pa si Faraon, sinabing umalis na kayo, ngayon na, at pagpalain niyo rin ako. At ganoon na nga. Pagkatapos ng daan-daang taon ng pagkaalipin, ang mga Israelita, sa wakas ay naglalakad na palabas ng Ehipto, malayang malaya. Pero hindi ito basta isang pangyayari lang na natapos na. Ito ang simula ng isang tradisyon na dapat magpatuloy habang panahon. Inutos sa kanila ng Diyos na ulitin ang hapunan at ikwento ang nangyari bawat taon para itong isang alaala para ang kanilang mga anak at ang mga anak ng kanilang mga anak ay laging maaalala kung paano sila iniligtas. At dito tayo magtatapos sa isang tanong na pag-iisipan. Pinapakita ng kwentong ito na ang pag-alala kung saan tayo nanggaling ay tumutulong sa atin na maintindihan kung saan tayo papunta, hindi ba?